Sa unang pagkakataon sa modernong kasaysayan ng Rusya, nagtanggal ang Kremlin ng mga empleyado mula sa sariling bangko ng Estado. Isang bagay na hindi pa nangyari noon. Pinag-uusapan natin ang State Developmental Bank, ang namamahala sa pension funds ng 38 milyong Ruso. Ito ang pinakaprotektadong employer sa bansa. Mayong linggo, iniutos ni Putin na tanggalin ng 15% ng mga manggagawa nito. Ibig sabihin nito, may nangyayaring matindi sa ilalim ng ekonomiyang Ruso na hindi na kayang itago ng Kremlin. Ang mga tanggalan ay nasa ibabaw lang. Mas marami ng sundalong nalalagas sa Russia araw-araw kaysa sa nare-recruit nito. Ngayon, nagmumungkahi ang mga tauhan ni Putin ng sapilitang paggawa na parang hinango sa mga Soviet na taktika noong dekada 50. At para mas lumala ang sitwasyon, seryoso ako. Ngayon lang nakatanggap ang mga Ruso ng pinakamalalang balita. Tumataas ng sobra ang presyo ng vodka sa Rusya. Ang tanging bagay na nanatiling mura sa bawat krisis sa Rusya sa nakalipas na 25 taon ay talagang nawawala na sa kontrol. Habang nangyayari ito, alam mo ba ginagawa ni Putin? Hindi niya niluluta sa mga problema. Sa halip, naghoho siya ng Peking Davos sa St. Petersburg, kasama sina Candace Owens, Andrew Tate at kanyang kapatid. Ipinapakita nito ang lahat ng dapat mong malaman sa kalagayan ng ekonomiya ng Rusya habang sinusubukan ni Putin na magdaos ng party kasama ang mga kilalang ekonomista, pero nasira ito ng drone strike ng Ukraine na tumama sa lungsod habang may forum. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung anong nangyari sa ekonomiya ng Russia at kung bakit gumagamit si Putin ng mga pulisyang inakala ng Western analyst na hindi niya gagamitin. At syempre, kung paano nailunsad ng Ukraine ang pinakaperpektong nakakahiyang pag-atake sa pinakatamang oras sa buong digmaang ito. Bago tayo pumasok sa summit na ito, sa Peking Davos party ni Putin, simulan natin sa matematika na nagpapaliwanag kung bakit halos di maiiwasan ang tanggalan ng trabaho. Kita mo, dumudugo ng pera ang estado ng Russia. At ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay isang bagay na hanggang ngayon ay ayaw pa ring aminin ng Kremlin ng hayagan. Nawawalan ang Russia ng mahigit 1,000 sundalo araw-araw at hindi nagbabago ang bilang na ito nitong mga nakaraang buwan. Hindi ako nagbibiro rito. Ngayon, halos lahat ay sa ngayon na hindi ito kayang panatilihin. Pakinggan ang komento ng Pangulo ng Finland na si Alexander Stubbs. Kaya nasa sitwasyon tayo kung saan ang mga Ukrainyano ay nakakapag-alis sa labanan ng humigit kumulang 35,000 sundalong Ruso bawat buwan. Kaunti ang nare-recruit ng Russia kumpara sa nawawala sa kanila at mas maraming drone at missile ang pinapadala ng Ukraine sa Russia kaysa baliktad. Noong Abril, unang beses na mas marami pang teritoryo ang nabawi ng Ukraine kaysa nakuha ng Russia. Kung gusto mong lagyan ito ng huling kwenta, ang suporta sa digmaan ay bumaba na sa ilalim ng 50% sa Russia at may dalawang dahilan ito. Kaya nung Ukraine umatake hanggang Moscow at St. Petersburg, kinailangan ding isara ng mga Ruso ang internet, Telegram at WhatsApp. Sa tingin ko, nagbabago na ang sitwasyon at Ukraine na ang namunguna. Kasama sa bilang na 1,000 ang mga napatay at nasugatan. Ang ibang nasugatang sundalo ay gagaling at babalik sa frontline. Kahit ganon, hindi pa rin madali ang problema sa matematika dahil kailangan ding tingnan ang kabilang bahagi ng ekwasyon. Ngayon, nakakakuha ang Russia ng 30,000 bagong sundalo kada buwan. Ngunit, mas marami pa rin ang kanilang nawawala kaysa nare-recruits. At ang pinakamasama pa rito, kahit maliit pa lang ang agwat na yon, patuloy itong lumalaki buwan-buwan. Dahil dito, lumit ang kanilang hukbo at natatalo ang Russia sa frontline. 2 buwan na rin silang sunod-sunod nawawala ng teritoryo. Mas maintindihan ito kapag tiningnan ang bilang ng nare-recruits. Sa unang 3 buwan ng 2026, bumaba ng 20% ang recruitment ng Russia kumpara sa unang 3 buwan ng nakaraang taon. At lalo pang bumibilis ang pagbaba na ito. Ibig sabihin, mas bumibilis buwan-buwan ang pagbaba ng recruitment dahil sa isang simpleng dahilan. Ngayon, natutuklasan na ng mga Ruso ang totoong nangyayari kapag pumipirma sila ng kontrata. Alam nila na ginagamit ng mga komandante ng Rusya ang estratehiyang meat-wave assaults. Paulit-ulit na ipinapadala ang mga sundalo sa matitibay na posisyon ng Ukrainyano. Kapag sapat na ang namatay na sundalo, magtatagumpay ang huling bugso. Madali lang ang matematika nito. Umasa ang mga komandante ng Rusya na kapag marami silang tauhan, mauubusan ng bala o drone ang mga Ukrainyano. Sa malas para sa kanila, mas mabilis mag-innovate ang Ukraine kaysa sa bilis ng pagpatay ng Russia sa sarili nitong mamamayan. Ibig sabihin,
Hindi maganda ang kalalabasan para sa mga sundalong Ruso na pumipirma ng bagong kontrata. Tingnan mo na lang ang video na ito. Narito ang isang sundalong Ruso na sobrang saya dahil makakapunta siya sa front lines at kikita ng malaking pera mula sa mga bonus. Pagkatapos, makikita natin ang kinahinatnan ng pagpunta niya sa frontline. Panoorin mo. Uy, ang ganda ng araw para pumunta sa SVO. Nais ko sa iyo ang kalusugan. Gusto ko sanang patugtugin ang theme song ng Curb Your Enthusiasm. Pero, alam po gets nyo ng ibig kong sabihin. Hulaan nyo pa kung ano. Ang mga sundalong Ruso, o mas tama, ang mga magiging sundalong Ruso, ay natatanggap din ang mensaheng yan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang sumali sa frontline assault ng Rusya. Dito rin papasok ang pangalawang dahilan ng pagbaba ng nare-recruit. Dapat pang dagdagan ng Rusya ang alok na pera. Ngunit sa kasamaang palad, ubos na ang pera ni Putin. Noong simula ng digmaan, nag-alok ang Kremlin ng 20,000 signing bonus para mahikayat ang mga lalaking Ruso na sumali kahit mataas ang tsansang mamatay. Noon, malaking pagbabago na ang ganong pera. Marami ring Ruso ang iniisip na mababa lang ang tsansa nilang mamatay. Tinatanggap nilang bonus dahil malaki ang pera. Iniisip kung sulit ito sa panganib ng pagkamatay at pumapayag sila sa palitan. Sa kasamaang palad, hindi na gumagana ang tsekeng $20,000 dahil humina na ang rubol, kinain na ng implasyon sa kanayunan ng Rusya. At bukod pa doon, nakikita na ng mga Ruso na mas mataas ng panganib kaysa sa dati nilang akala. Gusto nila ng mas malaking bonus dahil sa panganib. Batas ito ng supply at demand. Ngayon, kulang na ang pera ni Putin, kaya hindi na niya kayang itaas ang bonus o kumuha ng higit pang recruit. Tingnan mo ang ulat na ito. Mismo sa Ministeryo ng Pananalapi ng Rusya, ito galing. Inamin ng Ministro ng Pananalapi ng Rusya sa isang liham na lalampas ng $28 bilyong ang budget para sa digmaan sa 2026. Mas malaki ang nagagastos nila kaysa sa inaasahan para sa digmaan na ito. At yung $28 bilyong ay ang pinaka-optimistikong sitwasyon pa. Ibig sabihin, kung magpapatuloy ang takbo ng mga labanan gaya na ngayon, ang $28 bilyong na lugi ay magiging $56 bilyong sa taon na ito lang. Lalong lumalala ang sitwasyon. Dahil ayon sa ministeryo, inaasahan nilang mauulit ito sa 2027 at 2028 kung magpapatuloy ang digmaan. Sa totoo lang, ito ay liham na unang nailatala noong Pebrero. Kaya mula noon, tumaas ang presyo ng langis dahil sa digmaan sa Iran, na bahagyang nakatulong sa kita ng Russia, pero hindi kasing laki ng inaasahan ng Russia. Kita mo, may isang bagay na siguro hindi naisip ng Finance Ministry noong Pebrero. Ang pinakamalaking pinsala sa ekonomiya ng Russia nitong mga buwan ay hindi mula sa parusa ng kanluran, kundi mula sa Ukraine at sa mga parusa nito. Ang mga parusa ng kanluran ay umaabot ng ilang taon bago mapahina ang isang ekonomiya. Umepekto, pero matagal ang proseso. Pero ang mga parusa ng Ukraine ay mas mabilis ang epekto. Isang drone lang ang bumangga sa isang refinery. At hulaan mo, agad na napapatigil ng mga parusang yon ang refinery. Maaring tumagal ito ng ilang linggo, buwan, o higit pa. Kapag huminto ang refinery, bumababa ang dami ng naprosesong langis na naibebenta ng Russia sa ibang bansa. Kaya mas kaunting buwis ang makukuha ni Putin. At ibig sabihin nito ay mas maraming kakulangan sa loob ng bansa, mas maraming bawas, at syempre, mas kaunting sundalo sa mga frontline. Iyan ang dahilan kung bakit, kahit hindi alam ng Ministro ng Pananalapi ang mangyayari, alam niyang nalulugi ang Russia. Kaya nagbigay siya ng solusyon sa liham na ito. Hindi siya tulad ko na reklamo lang ng reklamo. May solusyon siyang binigay kay Putin at sa gabinete ng Russia. Sabi niya, kung nais ninyong ituloy ang digmaan, magtipid dapat sa ibang bahagi ng pamahalaan. Hulaan mo? Iyan na mismo ang nangyayari ngayon, ilang buwan matapos yon. Dito napapasok ang mga tanggalan sa gobyerno na nabanggit sa simula ng video. Gaya nung nasabi ko, 15% ang tanggalan sa Bangko ng Estado para sa pagpapaunlad. Hindi kasing lalo ng 50%, pero masama pa rin dahil bangko ito ng Estado. Si Putin ang nagpupundo ng gastusin. Ito ang unang patunay na hindi talaga ayon sa plano ang mga nangyayari sa digmaang ito. Ngayon, nagsisimula ng magbawas ng gastos ang Russia sa mga bahaging dati ay hindi nila tinitipid at tahasang inamin ito sa publiko ng CEO ng bangko. Pakiramdam ko, maaring pagkakamali ito. Kaya babantayan ko ang CEO. Tingnan natin kung aksidente siyang nahulog sa bintana. Pero sabi niya, hayagan siyang nagsalita sa publiko nang ianunsyo ang tanggalan ng empleyado. Aniya, tinatanggal nila ang mga empleyado dahil direktang iniutos ito ng Kremlin. Sinabi rin niya na
Sa susunod na taon, inaasahang maapektuhan na ng tanggalan ang mga subsidiary ng bangko. Sa ngayon, pangunahing bangko lang ang apektado. Pero sa susunod na taon, pati iba pang kumpanyang kabilang sa bangko ay maaapektuhan na rin. Isipin mong mabuti ang ibig sabihin nito dahil ito ang pinakaprotektadong institusyon pagdating sa pagtatanggal ng mga empleyado. Isa itong bangko ng Estado, bahagi ng Estado ng Russia. Sigurado kung ayaw ni Putin na mag-alala ang mga empleyado ng gobyerno kung saan manggagaling ang sweldo nila. Ito ang dahilan kung bakit kitang-kita kung gaano nakalala ang sitwasyon sa Russia. Bukod pa rito, ang mga pulisya ay madalas gamitin para malaman ang mga nangyayaring ayaw ilantad ng gobyerno sa publiko. Hindi lang ito totoo sa Russia. Pwede mo ring gamitin ang lohikang ito sa Estados Unidos o kahit saang bansa. Mas mahalaga na tingnan kung anong ginagawa ng gobyerno kaysa basta makinig lang sa sinasabi nila. Dito ko gustong pag-usapan ang isa pang pulisiya na inilulutang ng mga taong malapit kay Putin sa loob ng Russia. Tingnan mo ito. Ang panukalang ito ay galing sa isang tagapayo ni Putin. Kaya ang taong ito ay direktang nagbibigay ng payo kay Putin tungkol sa mga usaping pang-ekonomiya. Ayon sa kanya, kailangang magtrabaho ng libre para sa gobyerno ang mga estudyanteng Ruso na tumatanggap ng scholarship mula rito sa loob ng takdang panahon. Ito ay paraan para mabayaran ng gobyerno sa ibinigay na scholarship. Kung tumangi ka, hindi mo lang basta babayaran ng scholarship. Sa scholarship, kailangan mong bayaran ng triple ang halaga at may dagdag na multa kung tatanggi ka. Ngayon, hindi ako magaling sa math. Pero inaakala ko na yung 3 beses ng halaga ng scholarship ay penalty na rin. Pero sabi ni Kuya, kailangan mo pa raw magbayad ng dagdag na multa. Sobrang absurdo nun. Sa normal na bansa, may government-funded scholarship para magamit ng mga nakapag-aral ang edukasyon nila at maibalik nila yon sa gobyerno o sa lipunan sa buong buhay nila sa pamamagitan ng mas mataas na buwis. Iyan ang layunin ng pampublikong edukasyon. Pero ngayon, sinasabi ni Putin, hindi, gusto namin ng trabaho agad, parang kung paano ginagawa noon sa Soviet Union. At kung tatanggihan mong magbigay ng libreng paggawa, alam mo ba, may parusa ka dyan sa usaping ekonomiya. Para sa akin, parang sa pilitang pagpapasundalo lang ito na mas komplikado. Ganitong pulisya ay ginagawa lang kapag wala ng ibang opsyon. Iisipin mong sa ganitong panahon, si Putin ay magpo-focus ng kanyang lakas at oras sa pagsasayos ng problema ng mga Ruso. Hindi naman niya talaga ginagawa yon, pero nagpa-party siya. Kaya sa isang banda, parang Russian Tsar siya. Layong linggo, si Putin ang nagho-host ng St. Petersburg International Economic Forum. Ito raw ang sagot ng Russia sa Davos. Ang Davos, ang taunang pagtitipon ng world leaders at ekonomista sa Switzerland, ay hindi na nag-imbita sa Russia mula 2022 nang simula ni Putin ang espesyal niyang operasyong militar. Dahil dito, gumawa si Putin ng sariling bersyon. Nakakahiya na. Kung di ka makapasok sa party, gagawa ka na lang ng sarili para makipagkumpetensya. Lalong lumalang sitwasyon dahil imbes na mag-imbita ng world-class na ekonomista tulad sa Davos, nag-iimbita si Putin ng mga taong baka narinig mo na. Ito ang mga piling palaisip sa lipunan natin, tulad ni Candace Owens, Andrew Tate, at ang kanyang nakababatang kapatid. Hindi ito biro, totoong nangyayari. Kung sinusundan mo ang alinman sa mga taong ito, at hindi ko alam kung bakit mo gagawin, alam mo na nasa Russia sila ngayon. Dahil napakahalaga ng pagpupulong ito, kaya kailangan nilang pumunta roon at syempre, tumulong sa ekonomiya ng Russia sa pamamagitan ng pagbibigay ng payo kung ano ang dapat gawin ng Russia sa susunod. Ngayon, hindi ayon sa plano ni Putin ang nangyayari. Bago magsimula ang summit, galit na ang mga Rusong blogger na makadigmaan sa mga kilos ni Putin. Nagdatanong sila ng mga halatang tanong. Kung hirap na hirap ang ekonomiya, bakit tayo nagdiriwang at nagpa-party para sa ekonomiya? Bakit natin iniimbitahan ang mga taong walang kaugnayan sa magiging sitwasyon ng Russia? Makinig kayo, galing ito sa Russian war blogger. Alam mo, yung pag-atake nila sa St. Petersburg, Parang pagbati lang sa mga tarantado sa SPE. Ekonomiya, Forum, Kagandahan. trala-tralala. At hayaan mong sabihin ko ito sa iyo ng direkta. Tadhana mong maging uto-uto. Patuloy lang nilang susubukan yan. Hanggang malamang patayin nila tayong lahat. Diyos ko naman. Anong uri ng ekonomiya ang tinutukoy nyo? Kailangan natin ng reforma. Putsya. Tapos na. Panahon na para magbago ng direksyon. Isarang mahangganan. Ano ba talaga magagawa natin? Wala. Langis, gas, at kahoy lang ang kaya nating ibenta. Yun lang. Ano bang binibigay sa atin ng mga Tsino? Fiber optic cable. At basura pa yon. Nasakop na nila lahat sa Siberia.
Talagang punyetang sakuna. Hanggang kailan ba tayong mamuhay ng para mga demonyo? Во времени мы, сука, будем чертять. Lalong naghihirap ang mga tao. Bumabagsak ang ekonomiya. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Nagkaroon na tayo ng paglago. Wala nang natitirang pwedeng palaguin. Lahat nagsasara na. Kung may bakanteng naiwan, paupahan mo na lang. Iyan lang naman ang nangyari. Buong talumpati niyo na yan, mga gago. Sige, magpalakas pa kayo ng utot sa St. Petersburg. Baka matanggal niyan ang usok. Mga hayop kayo. Дымок, сука, ебаный в рот, блядь. Nung gabi ng Hunyo, 2 araw lang ang nakalipas, naglunsad ang Rusya ng isa sa pinakamalalaking pag-atake sa himpapawid ng digmaan. Nagbagsak ng mga misil at drone sa mga lungsod ng Ukraine, lalo na sa Kyiv na pinakamalakas tinamaan. 23 katao ang napatay, kabilang ang 2 bata at 100. At 30 katao ang nasugatan sa buong Ukraine. Ngayon, gusto ko maglaan ng sandali rito para pag-usapan ang mga issue ng Ukraine. Dahil madalas nating tinatalakay sa channel na ito ang mga kaganapan sa Ukraine. Pero may mga aspeto o bahagi ng digmaan na ito kung saan nahihirapan ang Ukraine. Isa rito ang ballistic missile defense. Wala kulang ang Patriot batteries o missiles ng Ukraine para mapigilan ang lahat ng ballistic missiles ng Russia na regular nitong pinapaputok. Dahil dito, paulit-ulit silang humingi ng tulong sa Estados Unidos at nagsulat ng bukas na liham kay Pangulong Trump, sa Pentagon, sa Kongreso at sa lahat. Pero sa kasamaang palad, dahil sa digmaan sa Iran, nagkakaroon din mismo ang US ng kakulangan sa supply ng Patriot missiles at Patriot batteries at nagdudulot ito ng malaking problema para sa mga sibilyan sa Ukraine. Pero buti na lang, may paraan ng Ukraine para makaganti. Hindi na tulad ng 2022 na tinitiis lang nila ang pag-atake ng mga teroristang Ruso. Na yon, kaya na nilang gumante. Meron silang sarili nilang mga long-range drone, meron din silang sarili nilang ballistic missile. At higit pa doon, hindi tulad ng Russia, napaka-eksakto nila pagdating sa timing. At sumagot ang Ukraine gamit ang isang bagay na maaring hindi mo inaasahan. Habang naghahanda si Putin na magsalita sa mga banyagang dignitaryo sa peking pagtitipon sa St. Petersburg, tinamaan ng Ukraine ang lungsod na iyon. Hindi tulad ni Putin, hindi tinarget ng Ukraine ang mga sibilyan. Tinarget nila ang bagay na talagang tatama kay Putin sa pinakamasakit na paraan. Baka hindi magandang pangungusap na yon, pero Russian oil refinery ang tinarget nila. Sanhi ito ng malalakas na pagsabog at pagpapatigil ng operasyon ng refinery. Kaya matagal na nahihirapan ang Russia. Tingnan mo ang pag-ataking nangyari ilang oras bago ako mag-record. Yung mga putok sa likod ay depensa ng hangin ng Russia na pilit humaharang sa pag-atake. Pero kadalasan, hindi nagtatagumpay. Ito raw ang pinakamahusay na depensa sa himpapawid ng Russia. Nakapalibot ang mga ito sa lungsod dahil bayan ito ni Putin at dito ginaganap ang malaking selebrasyon. Pero sa kasamaang palad, wala silang nagawa para mapigilan ang mga drone ng Ukraine. Laging pumapalya ang depensa ng himpapawid ng Russia. Kaya pati mga pribadong negosyo roon ay nag-aarmas laban sa mga drone ng Ukraine. Ngayon, hindi ko akalaing masasabi ko ito nung simula ng digmaan, pero dito napunta ang Russia. Ngayon, hindi ko lang ito pinapalabis o pinapalaki ang balita. Ito ay isang bagay na mismong tinatalakay sa media ng Russia. Onurin ninyo ang clip na ito. Ayon sa Nezavisimaya Gazeta, naghahanda ang mga rehiyon ng Russia at malalaking negosyo na ipagtanggol ang sarili laban sa drone attacks ng Ukraine. Narito ang buod ng ilang problema ng Russia. Dumarami ang rehiyon na kailangan tumugon at gumawa ng sariling hakbang laban sa mga pag-atake ng Ukraine. Ang mga bagong rehiyon ng Russia na tumutukoy sa mga teritoryong sinakop ng Russia sa Ukraine na inaangkin nilang in-annex na ay nahaharap sa mga lokal na problemang logistical dahil sa mga pag-atake sa Novorossiya Highway. Lumalala ang kakulangan ng gasolina sa Crimea at may ilang rehiyon na sinusubukang labanan ang mga pag-atake sa sarili nilang paraan. Itinatatag ang mga Anti-Drone Defense Department at espesyal na volunteer reservist units para protektahan ang mga pasilidad ng enerhiya. Nangako sa malalaking negosyo na papayagan silang bumili ng malalaking kalibreng armas para sa depensa. Iminumungkahi ng Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs na gamitin ang electronic warfare systems at laser, hindi lang maliliit na armas, para ipagtanggol ang mga industrial na pasilidad. Ngayon, maraming masamang balita para sa Rusya sa video na ito. Pero para sa akin, ang pinakamalala ay ang pagtaas ng presyo ng vodka. Babantayan ko ang susunod na hakbang ni Putin, lalo na sa presyo ng vodka. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video.